beloved Boss Mike Cervera. Ang kulungan, mga kababayan, ng mga nakulong na si Bong Revilla kasama ang apat pa, mga kababayan ko, ililipat na sa ordinaryong kulungan. Makakasama na nila yung mga yung mga ordinaryong mga nakagawa ng mga ano-ano't samot-samong krimen. Yan na. Ililipat na sa regular na selda si dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandi Ghost Project bukas. Nako, patay na mga kababayan ko. Bukas po yan ha. Ito na nga po, ililipat na ho si Bong Revilla at apat na iba pa na mga sangkot po sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan at mga dahilan ay eto nga hong yung mga ghost project po sa Pandi, Bulacan. Ano po? Nakatutok si Mariz Umali. Bukas nakatakdang ihalo si dating Senador Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa ipinatutupad na 7-day medical quarantine. Nako mga kababayan ko, bigyan nyo na ng Vaseline nito. Bong, paalala ko lang, Vaseline. Parang yung kanta nung araw. Oo, yung bang lalagyan ka ng Vaseline pampadulas. Siyempre, at sa sobrang sarap. Ulitin mo, Boss Mike. Lalagyan ka ng Vaseline pampadulas at sa sobrang sarap ikay maloloko. Grabe no mga kababayan ko, no? Pero parang kay Jinggoy yung kanta na to. Bong, makinis ka pa naman kahit na matanda ka na. Alam mo ba ang ginagawa ng mga preso sa mga makikinis na mga magnanakaw sa gobyerno? Balita ko lang ito. Aba talaga namang pinipilahan ang puwet, ng mga ganyan tao. Pila balde, mga kababayan. Diyos ko. Di ba? Lalong-lalo na yung mga matatagal na nakakulong na dyan. Nako, sabik na sabik yan. Gaano man lang isipin nila na yung puwet mo parang puwet ni Ivana. Na para bang pag pinatuwad ka, parang pinatuwad na rin nila si Ivana. Diba? Diba no? Isip nila. Nakaw. Grabe. Pag pinatuwad si Bong Revilla, piling ng mga presyo, parang si Ivana na yung pinatuwad nila. Diba na? Eto na. Ganyan din ang plano sa apat niyang kapwa-akusado na tulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Nako, yari kayo ngayon. Pila-pila na. Yes, after 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At Nako, yan na. General population, alam nyo na ibig sabihin yan. Doon po sa kulungan ng samut-sari na may kaso. special assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, at classification assessment. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng apat na kapwa niya akusado na wag silang maisama sa dating senador. Hindi pwede. Wala, dapat yan sama-sama. Sila umanong nagdawit sa kanya. Definitely not with the four because of the previous request, and may merit naman ng request nila considering the nature of their case individually. Dapat yan iba-ibang selda. Selda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para sa ganun mga kababayan, hindi makipag-usap-usap eh.
Di ba? Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito nung October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Grabe, di pang 10 na siya. Grabe to, no? Tingnan nyo mga kababayan ko, nasa ordinaryong kulungan si Bong Revilla. Dati mga kababayan nung ang mga leader ng bansa, si Gloria, si Pinoy at si Digong, ang kulungan ng mga ganyan, nasa, dyan sa may Krami sila. Parang bakasyonista. Pero ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong, sabi ko nga, ibang-iba na. Kung ikaw ay kriminal na katulad nila, pare-parehas kayo. Kung ano kinakain ng ordinaryo ng mga kriminal na katulad ni Bong Revilla, yun din ang kakainin niya. Diba? Kung lahat mga kababayan tinira sa puwet, kailangan ganun din ba? Di ba mga kababayan? Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng BJMP na walang special treatment, hindi pa rin daw maaaring ipagsawalang bahala ang kondisyon at kaso ng dating senador. Nako. The higher the risk, the higher the level of control or movement. For this case, high profile. Hayaan nyo, nardong putik naman yan eh. Tignan natin yung anting-anting ni Bong Revilla dyan. Di ba? Nardong putik eh. Tatay niya sino? Kapitan Ingo eh. Di ba? Bakit hindi natin hayaan, mga kababayan, na masubukan kung kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya? Bakit kasi kayo namimili ng mga taong kung saan ikukulong dapat yung mga politiko? Di ba, John Adventure? Walang ganon. Subukan nating lahat kung tayo ay makulong. Ganon. Mga kababayan, paano naman tayo makukulong eh? Di ba? Nasunod naman tayo. Hindi katulad ng mga ito, hindi na nga sumusunod, nagnanakaw pa eh. Di ba? High custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever. Tinitingnan lang po natin yan. Base sa United Nations standard, Hayaan nyo makipag-boxing! Ang gulo-gulo. Walang ganon. Hayaan nyo makipagsuntukan. Ano gusto nyo? Bakla ba yan? Di ba? Yung bang kaya niya ipagtanggol yung sarili niya, suntukan. Galing-galing sa camera eh. Galing-galing sa mga pelikula, di ba? Gumaganong-ganon-ganon. Pang! Gumaganon pa para saan yun? Gamitin niya dyan sa kulungan kapag kami nang away sa kanya. na kanila raw sinusunod. Mayroon daw 1 oras bawat araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala na lang din daw ang pagkain sa selda ng mga inmate para yan. malimitahan ang galaw para na rin sa kanilang seguridad. Balik, ibigay nyo. Yung mga, ang ulaman dyan isang galunggong at saka sandamukal na kanin. Diba? Mga kababayan ko, pagka hindi mga tuminuyang mga yan, pag di pa rin tumino, bitayin nyo na! Hindi naman daw issue ang congestion dahil kasalukuyan nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa male dormitory na may kapasidad para sa mahigit 5,000 PDL. Ibig sabihin, aalog-alog pa pala sila. Nako, antay-antayin nyo. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Sa mga gustong pumunta. Total naman, idol ng mga DDS, yung mga tropa ni Bong Revilla, gayahin nyo na siya. Magpakulong na kayong lahat para makasama. Di ba, no? Ewan ko na lang. Proud nga si FLM, siya pa daw ang governor. Sige nga. Sana magkasama sila ni FLM diyan ni Kulaong ni Norman Mangusin
magkaselda silang dalawa, malalaman talaga natin kung sino matigas sa kanila. Diba? Ha? Oh, ganun yun. No? Eto na tayo. Dito na tayo mga kababayan ko. Ang Pangulong Bongbong, kahit anong gawin nila mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho niya. Awang-awa na nga ako kay Pangulong Bongbong. Sa totoo lang eh. Di ba kayo naawa? Oh, tingnan nyo mga kababayan. Kamakailan, ang Pangulong Bongbong ay na-ospital, nagpa-check up. At nakita nga po yung problema sa kanyang intestine, sa bituka. Itong mga kulto ni Duterte, kung saan na dinadala yung kwento, porque na-ospital, porque merong problema sa bituka, minor nga. Hala, sige sila ng balita. Hala sila sa balita na mamamatay na daw si Presidente. Masyado niyong minamadali. Eto wag sana akong magdilang anghel kasi mukha akong hangel. Ulitin ko, wag pakinggan nyo mga DDS. Wag sana akong magdilang anghel dahil mukha akong anghel. Yang mga ginagawa nyong pinapanalangin nyo sa demonyo nyo na pinuno na mamatay na agad si Pangulong Bongbong, baka bumalik yan sa inyo. Diba? Baka bumalik yan kay Sarah. Baka bumalik kay Digong. Diba? Yan yun. Baka ganyan na mangyari. Lord, hindi ko po pinapanalangin yung gano'n Alam mo naman, mabait tayo. Sila lang, Our beloved Boss Mike Cervera.